Isang gabi lang naman siyang nanuluyan sa bahay ng isang estrangherang babae. Ngunit pagsikat ng araw kinabukasan, nagmamadali siyang pinalayas ng babae. Parating na ang asawa ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi mo naman ako tinanong ah. Nung una, hindi naman niya pinansin ang sinabi ng babae. Pero nang makita niya ang litrato ng asawa nito, nanlamig siya bigla. Hindi niya akalain na ang kaharap niya ay isang profesional na boksingero na maraming award ang natanggap. Natakot siyang mapatay ng kalaban. Mabilis na tumayo ang lalaki at balak nang umalis doon. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, ay biglang umuwi ang asawa ng babae dahil sa isang biglaang paglalakbay. Para mabuhay, dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng kama, hanggang sa senadoryasan siya ng babae na umalis na. Doon lang siya naglakas loob na palihim na gumapang papunta sa pinto. Doon na siya nakahinga ng maluwag, matapos ang nakapangingilabot na pangyayaring iyon. Si Jack, ang tinaguriang Casanova, ay hindi na muling naglakas loob na tumuloy sa bahay ng babaeng hindi niya kilala. Sa halip, umarkila siya ng apartment sa isang real estate agent. Basta't may makita siyang magandang babae, inaanyayahan niya ito sa kanyang tahanan. Pero isang babae pa lang ang umalis sa bahay ni Jack nang bumangga siya sa kapitbahay nilang babae. Akala pa ni Annie, may nakatira rito na magkasintahang bata. Pero kinabukasan, paglabas niya ng bahay, bigla siyang nakarinig ng katok ng isa pang babae sa pinto ng kapitbahay. Kasi, siya pala yung babaeng nakilala ni Jack sa bar noong mga nakaraang araw. Nakita niyang kusang pumunta ang babae sa bahay. Bigla na lang natulala si Jack. Sumunod na segundo, may narinig siyang boses ng ibang babae sa loob ng bahay. Babe, may bisita ka ba? Doon lang naunawaan ng babae na si Jack pala ay isang tunay na manloloko. Isa lang pala siyang biktima nito. Habang umiiyak at balak nang umalis ang babae, biglang sumugod si Annie sa tabi. Hindi ka naman talaga karapat-dapat sa luha ng isang tulad niya. Oo nga. Panay ang pag-alo niya sa babae na dapat maging positibo ito. Sabi pa niya, naranasan na rin daw niya ang ganitong klaseng paghihiwalay. Pero mukhang hindi naman siya pinakinggan ng babae. Pinanood niya lang ang babae habang umiiyak ito at umalis. Kaya napagpasyahan ni Annie na dapat niyang pagdusahan si Jack para sa babae. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto ni Jack bilang kapitbahay. Nang makita ni Jack na mayroon siyang napakagandang kapitbahay, agad na napangiti ito ng pagkalapad-lapad. At dali-daling nagpaliwanag na siya ay single. Sinabi ni Jack na kung may kailangan siya ay tawagin lang siya. Ngunit tinanggap naman ni Annie ang alok ni Jack ng walang pag-aalinlangan. At sinabing babalik siya at kakatok ulit sa pinto nito. Hindi ko inakala na ang kapitbahay ko pala ay ganoon kagaling at gwapo pa. Marunong akong mag-ayos ng mga kagamitan sa tubig at kuryente, pati na rin magpalit ng tubo. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Para sa iyo ang aking serbisyo. Salamat. Habang si Jack ay tulala pa rin sa ganda ni Annie kanina, si Annie naman ay palihim na bumaba sa ibaba at sinadyang maglagay ng pako sa gulong ng sasakyan niya. Mabilis na na-flat ang gulong ni Jack. Naguguluhan siya kung bakit. Ito pala ay paghihiganti ni Annie. At ito ay panimula pa lamang. Nang umakyat na si Jack sa taas, inimbitahan siya ni Annie bilang isang single na maghapunan sa isang restaurant malapit doon. Tuwang-tuwa naman si Jack. Dali-dali siyang nag-ayos ng sarili at pumunta sa restaurant. Ngunit nang sila'y mabusog na, nag-alok si Annie na bigyan siya ng sorpresa. Iyon ay ang dalhin siya ni Jack sa dalampasigan. Akala ni Jack ay may gusto sa kanya si Annie. Kaya naman diretso niyang pinarada ang sasakyan sa ilalim ng puno. Ngunit bago pa man makapag-react si Jack, palihim na umupo si Annie sa driver's seat. Binilisan niya ang pagmamaneho at umalis na sa lugar na iyon. Biglang nagpanik si Jack nang makita iyon. Nasa sasakyan pa kasi ang mga damit niya. Wala siyang nagawa kaya't nagmamadali siyang kumuha ng isang karatula sa daan. Nagmamadali siyang umuwi, yung nasa unahan. Huminto ka nga. Para makaganti sa kapitbahay niyang babae, bumili siya ng malaking electric drill sa hardware. Tuwing uuwi ang kapitbahay niya galing trabaho, hindi ito titigil sa pagbabarena sa dingding. Agad na nainis si Annie sa ingay ng electric drill nito, pero hindi rin siya basta-basta. Kinagabihan ay bumili siya online ng isang mini speaker, at inilagay ito sa dingding ng kanyang bahay. Nang dumating ang gabi,
Paulit-ulit lang ang tili na naririnig niya. Dahil sa sunod-sunod na araw na narinig niya yon, bigla na lang siyang nahirapan matulog si Jack para malaman kung ano ang nangyayari. Dali-dali siyang pumunta sa ospital para magpatingin. Pero matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na wala siyang sakit. Ibig sabihin, totoo ang tili ng paru-paro. Ganito pala, agad na naunawaan ni Jack na si Annie, ang kapitbahay nilang babae, ang may pakana ng lahat. Bakit may ingay ng paru-paro sa gabi? Wala naman Tinutukso mo lang ako, di ba? May ebidensya ka ba? Para makaganti, sumusunod si Jack sa sasakyan ni Annie buong araw na iyon. Nang makarating si Annie sa opisina na parang walang nangyari, walang paabi siyang nagpanggap na isang delivery boy at nagbigay ng isang package sa receptionist ng kumpanya nila. Sabi niya, kailangan daw yun ni Annie sa meeting. Pagkatapos, iniabot naman ito ng receptionist kay Annie. Nung una ayaw pang buksan ni Annie, pero nang pindutin ni Jack ang hawak niyang remote, may kakaibang panginginig na narinig mula sa loob ng padala. Agad itong nagdulot ng pagtataka kay Annie. Kaya naman ay kanyang binuksan ng padala dahil sa kanyang pag-usisa. At ang nakita niya ay isang pribadong gamit. Dahil dito ay agad na nahiya si Annie. Nang mapagtanto niyang si Jack ang may kagagawan. Pagkatapos ng trabaho ay kumatok si Annie sa pinto ni Jack. Ngunit si Jack naman ay sumasayaw sa kanyang bahay. Wala talaga akong naririnig na ingay mula sa labas. Akala ni Jack hindi na siya guguluhin ni Annie. Pero hindi pa siya nakakapagdiwang ng matagal. Bigla siyang natanggap ng tawag mula sa istasyon ng pulis. May nagsumbong daw na binubuli niya ang isang inosenteng dalaga. Doon na siya nagulat. Agad siyang pumunta sa istasyon ng pulis para tumulong sa investigasyon. Muntik na niyang maamin ang lahat. Buti na lang at sinabi ng pulisya na hindi sila ang tumawag sa kanya. Doon lang. Nagtanto si Jack na si Annie pala ang nagpagawa ng tawag. Pag-uwi niya, ang una niyang ginawa ay ang kumatok sa pinto ni Annie. May kailangan po kayo. Muntik mo na akong ipasok sa kulungan. Serves you right. Sinabi ni Jack na tapos na ang kanilang magkasamang panloloko. 2 buwan na lang at lilipat na siya. Umaasa siyang hindi na siya guguluhin ni Annie sa hinaharap. Pagkatapos ay umalis na si Jack. Ngunit nang malaman ni Annie na aalis na ito, isang kakaibang lungkot ang kanyang naramdaman. Nagkakagusto na kaya siya rito. Simula noon, pagkakita nila sa isa't isa ay hindi na sila nag-imikan pa. Para bang hindi pa sila nagkakakilala noon pa man. Subalit, isang kakaibang pakiramdam ang gumuguhit din sa puso ni Jack. Ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin. Gabi na lasing ang lalaki sa bar. Ngunit sadyang nagkataon na nakasalubong niya ang babaeng kapitbahay na lihim niyang iniibig. Dahil sa alak, nagsimula silang mag-inuman. At huli, dinala ni Jack si Ann sa bahay niya. Ngunit pagsikat ng araw kinabukasan, pareho silang hindi makapagsalita. Dahil ngayon na ang araw ng pag-alis ni Jack, kahit na pareho na silang lubos na nagmamahalan. Wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na sabihin ang 3 salitang iyon. Agad namang tinawag ni Jack ang mga nag-aayos ng paglipat. Bago siya umalis, gusto niyang magpaalam kay Annie. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ng silid, wala siyang lakas ng loob na kumatok. Samantala, si Annie naman sa loob ng bahay ay nalulungkot din sa pag-alis ni Jack. Makalipas ang ilang araw, hindi na rin nakatiis si Annie at kumatok sa pintuan ni Jack. Hindi si Jack ang nagbukas ng pinto, kundi ang isang bagong lipat lang dito. Doon lang napagtanto ni Annie na iniwan na siya ni Jack mga araw na ang nakakaraan. Gusto niyang tawagan si Jack noon, pero wala siyang lakas ng loob. Ngunit hindi niya alam na si Jack ay nakasunod sa kanya nitong mga nakaraang araw. Tahimik na pinagmamasdan ng bawat kilos ni Annie. Basta makita niya si Annie na mag-isa, napakapanatag na ng loob niya. Nang gabing iyon, pumunta si Jack sa bar para uminom gaya ng dati. Bigla siyang nakakilala ng isang magandang babae. At ang babaeng iyon ay hindi iba kundi ang matalik na kaibigan ni Annie. Kinabukasan, sinabi ng kaibigan na nakilala niya ang isang gwapong lalaki kagabi. Pero tinanggihan siya nito. Ngunit ang hindi inaasahan ni Annie, ang taong ito ay si Jack pala. Nang mapagtanto niyang si Jack ay nagbagong buhay na, nagsumikap pa rin si Annie na magkaroon ng lakas ng loob. At tinawagan si Jack sa telepono. Ako po ang kapitbahay ninyo sa tabi. Nasa syudad pa po ba kayo ngayon? Gusto ko pong makausap kayo ng maayos. Ngunit hindi niya alam. Naroon si Jack sa harap ng bahay niya, hinihintay siya. Tadhana na marahil ito. At sa huli ng kwento, nagdesisyon silang dalawa na kalimutan ang nakaraan. At mamuhay ng panibagong masayang buhay na magkasama. Sa wakas, tapos na ang pelikula.